I look around me, I see prophecies fulfilled, and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as He says, "Son, give your children." And at the midnight cry, the bride of Christ will rise. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nagkadipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita, mga palatandaang malapit. Okay, magandang gabi po, Pastor. Okay, magandang gabi. Magandang gabi, Brother Roger. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid na patuloy na nanonood sa ating Facebook page or sa Zoom. Tayo po ngayon ay nasa ika-19 na gabi ng ating pag-aaral na pinamagatang Spiritual Journey or Abundant and Generous Life. Sa pangunguna po ng ating pong buting pastor, Redante Honorica. Ganoon din po, binabati po natin ang ating mga kaibigan na masugid at patuloy na nakikinig at nanonood sa ating gabing-gabing pagpupulong.
Sa pangalan po ng Fabak Church, malugod po namin kayong wini-welcome at naway patuloy po nating suportahan at subaybayan ang ating programa gabi-gabi hanggang ito po ay matapos. So bago po tayo magsimula at mapapakinggan ang mensahe ni Pastor Redante Honorica, ay tayo po muna ay manalangin sa pangunguna po ng ating kapatid na Sister Ligaya Villalobos. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Tayo po manalangin. Amang banal, makapangyarihan po kayo sa lahat. May-ari po ng aming buhay. Panginoon, pinupuri ka po namin dyan sa kalangitan ng tahanan, Panginoon. Panginoon, kami pinapapasalamat sa buong paghapon ay pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po. Kami po ay nalulugod pagkat kami po ay muling mag-aaral ng inyong banal na salita, Panginoon. Panginoon, patubayan niyo po ang bawat isa. Naway pustusin po ng inyong banal na Espiritu upang ang bawat marinig namin, Panginoon, ay ito po, Panginoon, ay magiging kalakasan ng aming pananampalataya at ang aming pong mga kaibigan ay mabuksan po ang kanilang mga puso at isipan na kayo po ang Diyos na nagliligtas at kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa patuloy niyo po na pag-iingat, Panginoon. Hiling po namin at dalangin ang inyong gabay sa aming pag-aaral. Naway ang inyong santong banal na Espiritu ang siyang manahan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Panginoon, patubayan din po ninyo ang aming mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, Panginoon. Sabayan niyo po ang bawat isa. Kaya hindi po, Panginoon, ang aming pastor, na si Pastor Redante Honorica, Panginoon. Naway, puspusin po siya ng inyong santong banal na Espiritu. Bigyan po ng katalinuhan na galing po sa langit, Panginoon. Panginoon, hiling ko po at dalangin ang inyong gabay sa amin sa araw-araw, Panginoon, habang kami po ay naghihintay sa inyong pangalawang pagdating. Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, ito mo po ay lihim mo hayag. Tawarin mo po kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat. Humiling sa inyo, Panginoon, pakalinisin po aming mga puso. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, at po ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Isa pong magandang gabi sa inyong lahat at tunay na napakabuti po ng Diyos na ipinagkaloob sa atin na tayo ay magkasama-sama sa pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral sa gabing ito. Kaya nga po sa kabutihan ng Diyos na tayo ay nagkasama-sama pa sa isang gabi ng paglalakbay sa atin pong pag-aaral sa spiritual journey to a more abundant and generous life. Isang pagkakataon muli na malaman natin ang isang napakagandang tema o paksa na atin pong pag-aaralan sa paglalakbay natin ito. Kaya nga po, bago tayo magpatuloy sa atin pong mensahe, tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang na ibabahagi sa atin ni Sister Geraldine. It's easy to have faith when things are going well, to trust in God when life is not so hard. But when the problem
problems come and the answer's not inside, God wants us to believe that He can make things right. Please help us, Heavenly Father, to trust in You today. You've always answered in the past. Help us find Your way. We need You, Heavenly Father. We'll trust in You today. You've always answered in the past. Help us find Your way. It's easy to blame God when troubles come our way. To ask Him, Lord, why do You treat us so? Why do You blame the Lord for everything that's wrong? Forgetting all the blessings we have known so long. Please help us, Heavenly Father, to trust in You today. You've always answered in the past. Help us find Your way. We need You, Heavenly Father. We'll trust in You today. You've always answered in the past. Help us find Your way. Please help us, Heavenly Father, to trust in You today. You've always answered in the past. Help us find Your way. We need You, Heavenly Father. We'll trust in You today. You've always answered in the past. We will find Your way. We will find Your way. Magpalang gabi sa inyong lahat. Akin pong pinupuri ang Panginoon sa isang napakagandang awit na ibinahagi sa atin upang tayo ay lubusang makinabang sa napakagandang mensahe na inihanda sa atin ng Panginoon. Sa atin pong gagawing paglalakbay na ito. Kaya sa sandaling ito ay samahan niyo ako na atin pong muling salamatan ng Diyos sapagkat ngayon ay dinala tayo dito upang tayo ay magkasama-sama sa pag-aaral nating ito. At ako'y naniniwala sa Diyos na ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataong ito upang tayo ay talagang maging magkakasama sa isang gabi ng paglalakbay. Sapagkat ngayon, tayo po ay nasa ikalabing-siyam, 19. Okay po? 19 nights. Okay, day 19 po tayo sa ating pag-aaral. At naniniwala ako na ngayon, muling mabubuksan sa atin ang isang napakagandang paksa at tema ng
mga sikreto kung paano mabuhay na higit na masagana at mapagbigay sa ating buhay. Kaya nga po, samahan niyo ako sa pag-aaral natin ito. Ang tema ng awit na atin pong napakinggan ay maging inspirasyon nawa sa ating pag-aaral ngayong gabi. At ito ang ating maging dalangin. Help us, Heavenly Father. Kaya nga po, tayo po ay tumungo sa atin pong pag-aaral ngayon. At ating tuklasin ang isa pang napakagandang paksa na atin pong pagbubulay-bulayan sa sandaling ito. At tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa spiritual journey and generous life. Kaya nga ngayon, gabing ito, samahan niyo ako na gaya ni David ay maging dalangin natin palagi sa mga pag-aaral natin gabi-gabi. Ang awit ni David na ito na nagsasabi, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang iyong ituro mo sa akin, O Panginoon, ang iyong akin itong iingatan hanggang wakas. Ang panalangin ito ni David ay napakahalaga sapagkat ito ay nagtuturo sa kanya ng isang pagkaunawa kung paano tayo mabubuhay sa sanlibutang ito. Lalong-lalo na ngayon sa mga panahon na ito. Gustong-gusto ng Panginoon na makita natin kung paanong siya ay mangungusap at mangunguna sa ating buhay. Tandaan po natin na sa ating pag-aaral na ito, atin pong ang pangunahing layunin natin ay makilala natin si Jesus. Makilala natin siya ng higit kaysa ating pagkakilala sa nakalipas. At hindi lamang siya isang tagapagligtas, siya ay isang Panginoon. Kaya nga po, isang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin upang ating pag-aralan ang magagandang paksa na magdadala sa atin sa katapatan at pagkakilala kay Jesus bilang ating tagapagligtas at higit sa lahat, Panginoon. Tandaan natin sa nakalipas natin pag-aaral, ang pangunahin sa buhay na ito ay walang iba kundi maunawaan na ang Diyos ang may-ari ng lahat at wala tayong anumang bagay na maipagmamalaki sa harap ng Diyos na sariling atin. Kaya nga, kung ang Diyos ay nagpapahayag sa atin ng ganitong katotohanan, ipinapakita sa atin na nais niyang gumawa sa ating buhay. Gusto niyang maranasan natin ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. At gusto natin niya na ang Diyos ay maging isang dakilang Panginoon ng ating buhay. Kaya nga po, kagaya nga ng awit ni David, ito ang ating magiging dalangin. Ano po? Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong batas at aking iingatan hanggang wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo. At akin itong susundin ng buong puso ko. At akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito. Sa diwa ng katotohanan ito ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsubaybay sa sandaling ito. At ito'y napakahalaga na ating makita sapagkat ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng isa pang dakilang pagkakataon na tayo na makilala siya sa buhay. At ito ay napakahalaga kung ating sisiyasatin
sa ating buhay. Wala nang pinakamaganda pa na bagay na ang Diyos ay nais mangyari sa ating buhay, kundi kita natin kung gaanong ang kanyang inihanda para sa atin ay napakahalaga. Kaya nga, sa pagkakataong ito, tulungan tayo ng Panginoon na makita natin ang mga kadakilaan niya sa ating buhay. At ito ay napakahalaga sapagkat ngayon ating muling susundan ang mga katotohanan ito na kanyang iahayag sa ating buhay. Kaya nga, ang dalangin ko sa gabing ito, maghari ang pakikisama ng Panginoon sa pagsubaybay natin sa sandaling ito. Kaya samahan niyo po ako na maunawaan natin ang isang napakagandang katotohanan ito para sa atin. Isang pambihirang karanasan na masubaybayan natin ang napakagandang pangyayari sa buhay ng mga karakter sa Bible na naging tapat sa kanya. Lalong-lalo na ang mga nagpahayag ng kay Jesus at tagapagligtas. Kaya nga ngayon, ating makikita sa 19 na gabing ito, ang ilang mga katotohanan na bibigyang buhay para sa atin upang makita natin kung gaano ang pagtawag ng Panginoon para sa atin. Ang sabi sa atin ay ito: women play a significant part in giving to God's work. Ang mga kababaihan ay mayroong mahalagang bahagi sa pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Ito ay makikita natin na totoo sa maraming karanasan ng mga kababaihan sa banal na kasulatan. At ito ay pinapahayag sa atin. Sa karanasan ni Jesus at ng kanyang mga alagad na naglilingkod sa aklat ng Lucas chapter 8 verse 3, sinasabi sa atin ang ilang mga kababaihan na gumaganap ng gawaing ito. Sa verse 3 ang sabi, Joanna, the wife of Cuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them. It is Jesus and his disciples out of their own means. So, ilang mga pangalan ang binanggit dito ng mga kababaihan na tumutulong kay Jesus sa kanilang gawain, sa gawain niya at ang kanyang mga alagad. At ang sabi sa atin, ang pagsuporta nila ay mula sa kanilang sariling kaparaanan. Kaya nga napakagandang makita natin na sa bahaging ito, hindi lamang mga lalaki, kundi ang mga babae din ay merong mahalagang bahagi sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Makikita natin ito sa karanasan ng buhay ng ilang mga kababaihan, gaya ni Maria Magdalena, Mary of Magdala. Sa Mark chapter 14 verse 3, pinamala sa atin ni Marcos ang isang karanasan ng babaeng ito na nakaranas ng kaligtasan sa kanyang buhay, pinatawad sa kanyang mga kasalanan, at mula noon sumunod kay Jesus at ginawa siyang Panginoon ng kanyang buhay. Kaya nga nung malapit ng si Jesus ay mamatay, ipako doon sa krus, nabasa ng babaeng ito na gusto niyang magbigay ng kanyang tanging kaloob sa kanya, sa kanyang kamatayan, ngunit hindi niya magagawa. Kaya nga ngayon, bago pa siya mamatay,
ay ipinagkaloob na ni Maria, okay po, Magdalena o si Mary of Magdala. Ano ang sabi sa atin? Mark 14 verse 3, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume worth a year's wages, made of pure nard. He broke the jar and poured the perfume on Jesus' head. Binasag niya ang maliit na bangang ito at ang laman nito ay ibinuhos niya sa ulo ni Jesus. Napakabangong pabango, kung saan ang halimuyak nito ay maaamoy hanggang sa malayong bahagi ng bahay na iyon kung saan si Jesus ay naroroon. At ginawa niya ito dahilan sa kanyang pag-ibig sa kanyang Panginoon. Isipin niyo po ang halaga. Ang sabi sa atin, a year's wage. Isang taong sweldo. Ang isang araw na sweldo sa panahon ni Jesus ay 1 denary. Ano po? Kung sa ating panahon at ikay nakatira sa syudad, ang minimum wage ay ano po, mahigit na 500. Or sabihin na natin 600 pesos. Isipin niyo po, sa loob ng isang taon, ang halaga ng pabangong ito ay napakalaki. Ngunit ibinigay niya ang pinakamahalagang kaloob niya sa kanyang Panginoon at siya ay isang babae. Makikita din natin ang mga babaeng tinawag ng Panginoon sa panahon na ang Panginoon nung ang Israel ay naroon sa ilang na nasa tapat ng bundok Sinai at ang Diyos ay nag-utos kay Moises na igawa siya ng sanktuaryo. Ang Panginoon ay nanawagan sa pamamagitan ni Moises na ang mga tao ay kanyang hinikayat na magdala ng kaloob para sa pagtatayong ito. Sa Exodus, mababasa natin ang nilalaman nito, 35, 21, 22, 25, and 26. Exodus 25. Ito ang sinasabi sa atin. Everyone who was willing and whose heart moved him came and brought an offering to the Lord for the work. All who were willing, men and women alike, came and brought gold jewelry of all kinds, brooches, earrings, rings, ornaments. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. Every skilled woman span with her hands and brought what she span, blue, purple, scarlet yarn, or fine linen. And all the women who were willing and had the skill span the goat's hair. So makikita natin sa karanasang ito ng mga Israelita na napakalaki ng role ng mga babae sa pagtatayo ng sanktuaryo. Ang kanilang ginawa ay ginawa nila ng buong puso, bukal sa loob, sapagkat ito ang kanilang alay, ito ang kanilang handog sa Panginoon. Lahat ng may mga kakayahan, ang mga kababaihang ito ay nakisangkot at nakibahagi na hindi nila inisip ang kanilang kasarian sapagkat ang kanilang nasa isip ay ang gawain ng Panginoon. Kaya nga totoo na napakaraming mga babaeng mababasa tayo sa banal na kasulatan na napakalaki ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Ito pa ay si Tabitha o natawag ding si Dorcas. Sa Acts chapter 9 verse 36 to 39 mabubasa natin ang kanyang kasaysayan. At ito ang sinasabi tungkol sa kanya. In Joppa, there was a disciple named Tabitha.
mayroong isang alagad na ang pangalan ay Tabita. At ano ang kanyang ginagawa? Who was always doing good and helping the poor. Na laging gumagawa ng mabuti at tumutulong sa mga mahihirap. Ito po ay napakagandang katangian at isang description sa mga babae na naging bahagi ng gawain ng Panginoon. Kaya nga sa ating iglesia, doon nakuha sa kanya ang isang paglilingkod na tinatawag na Dorcas sa noong unang panahon o kaya ngayon ay tinatawag na Adventist Community Services. Sapagkat naglilingkod, ito ay dahil sa inspirasyon ni Dorcas na naglingkod, nagkaloob ng kanyang panahon, ng kanyang salapi, ng kanyang talino at ng kanyang kakayahan na gumawa ng mabuti sa kapakanan ng iglesia at ng Panginoon. Kahit sa panahon ni Nehemiah, ang sabi sa atin, si Nehemiah ay humingi ng pagkakataon na siya makabalik kasama ng mga nabihag na mga Hudyo. Pagkatapos ng 70 years ng captivity, isang babae ang talagang nagkaloob ng malaki sa pagtulong sa mga Hudyo. Ang sabi sa atin, then the king, with the queen sitting beside him, asked me, O Nehemiah, how long will your journey take, and when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time, and because of the gracious hand of God was upon me, the king granted my request. Ito ay napakaganda sapagkat makita natin ang gawain ng Panginoon na nahayag sa buhay ng mga tao na naglingkod sa panahon ni Nehemiah, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Sabi ni Mr. White sa Welfare Ministry, page 157, our sisters, ang ating mga kapatid na mga kababaihan, may act a part in the closing work for this time. And in doing this, as they have opportunity, they will have obtained an experience of the highest value to themselves. In forgetfulness of self, they will grow in grace. Napakaganda po ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos tungkol sa mga gawa ng mga kababaihang ito. Lalong-lalo na nakikita natin na tayo ay papalapit sa katapusan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig sa gabing ito, hindi hadlang ang kasarian upang tayo ay makisangkot sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na may mga gawain na tanging ang mga kababaihan ang siyang makakagawa upang maipaabot ang gawain ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon sa ibang mga tao at makikisangkot sa gawain ng Panginoon sa pagdadala nito sa huling sa katapusan ng sanlibutan. Kaya isang inspirasyon para sa mga kababaihan ngayon, lalo na ang ating mga kababaihan na sumusubaybay sa gabing ito. Naniniwala akong ang Diyos ay nagbigay sa inyo ng pagkakataon upang inyong mapanood, inyong marinig ang mensahe ng Diyos na ito. Hindi kanya pinababayaan. Ikaw ay tinatawagan ng Diyos na maglingkod para sa Kanya. Ang sabi sa atin ng isang quotation, God looks at the heart, not at the hand, the giver and not the gift. Sino ka man sa harap ng Panginoon, kahit yung mahirap na babaeng balo na nagbigay ng maliit na halaga kumpara dun sa mga mayayamang tao
na nagbigay ng malalaking halaga. Isang babaeng balo ang nakisangkot sa gawain ng Panginoon. Kaya tunay na ang Diyos ay tumatawag para sa atin sa sandaling ito. Kung mayroon pang isang bagay na ninanais ang Diyos na mangyari para sa atin, ay walang iba, kundi makita natin na ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang pagtawag upang tayo ay maging kanyang mga alagad, katiwala at tapat na kapartner sa sanlibutan ito. Nais kong makinig tayo ng isang tanging bilang, isang special song sa pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon upang mulit-muli kahit ano pa ang ating kasairian, nakikita ng Panginoon na ang mga kababaihan ay mayroong malaking bahagi sa pagbibigay, lalong-lalo na sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Atin pong pakinggan ang isang tanging awit na ibabahagi sa atin ng FABAC Youth Choir.
Marami pong salamat sa magandang diwa ng awit na ibinahagi sa atin. Maging dalangin nawa natin ito na ang Panginoon ang siyang manguna sa atin, lalong-lalo na po sa ating paglilingkod ngayon. Mari po ba tayong yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyo. Amin pong pinapasalamatan kayo sa aming buhay, sa kalakasan na ipinagkaloob mo. Natagpuan namin ang napakagandang sikreto. Ang tema na ipinaunawa nyo sa amin na ang mga kababaihan, Panginoon, ay merong malaking at mahalagang paglilingkod, bahagi sa pagbibigay, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos. Kayo ang dakilang Diyos na siyang tapat na nagbibigay ng mga kaloob na ito sa aming buhay. Kaya kami ay nagpapasalamat sapagkat sa gawain mo, Panginoon, wala kang itinatangi, wala kang pinipili. Lahat ay binigyan mo ng pantay-pantay na pagkakataon upang makapaglingkod sa iyo. Ikaw ang nagbibigay ng kakayahan. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang kami ay makapaglingkod. Lalong-lalo na po ang aming mga kababaihan. Pinupuri namin kayo, O Diyos, at pinapasalamatan sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Basbasan niyo po ang aming mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay sa gabing ito, sa aming isang paglalakbay na natapos muli sa gabing ito. Lubos naming makilala kayo, O Jesus, bilang aming Panginoon at dakilang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat mga kaibigan. Akin pong binabati kayo ng isang magandang gabi sa sandaling ito, sa inyong patuloy na pakikisama at pakikibahagi sa sandaling ito. Kaya nga po muli inaanyayahan ko kayo sa isa na namang pag-aaral na ating gagawin sa paglalakbay na ating dadaanan sa spiritual journey to a more abundant and generous life. God bless at isa pong magandang gabing muli sa inyong lahat.